Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer o Cancer sa buong buwan ng October 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading ay baka para sa someone na kilala nyo mismo o sa someone na malapit sa inyo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading, depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video at hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck natin. So, magsimula na tayo. Cancer reading. Sa buong buwan ng October. Anyari. So, sa case na to, lalaki to. Yung kinukwento ko. Pwedeng kayo mismo to. Ito yung person nyo. O kakilala nyo mismo. So, yung lalaki dito ay lalaking tao o babae. Pero in-embody niya yung pagiging introvert na personality. Kasi ang dating yung iba sa inyo ay ang drive nila ay magkaroon ng stable job, stable income, magkaroon ng security, sense of security, stability sa buhay nila. Ano pa, magiging somewhat business-minded yung iba sa inyo, base dun sa description na sinabi ko kanina. O magiging career-oriented. Magiging busy sila. Kasi ewan ko, parang gusto nila mag-earn ng mas maraming pera o tumaas ang posisyon. Punta tayo dito. Emperor. At Queen of Wands. So, dito may babae naman. Babaeng tao o lalaki. Pero, in-embody niya yung masculine energy. So, lalaking extrovert. So, again, yung bida dito, babaeng tao o lalaki. Pero, in-embody niya yung magiging extrovert na personality. O, pwedeng ito yung person ng iba sa inyo. Kung di man kayo to. So, yung babae dito gusto niya maging in control. Kasi may important. Magiging somewhat logical. Oh, Cancer, logical. Intuitive kasi ang mga Cancer. Pero this time, mukhang magiging logical yung iba sa inyo. Imbis na intuitive. Saka yung Cancer kasi medyo shy type di ba? Medyo introvert. Pero this time, kasi babae lang babae lang tinutukoy ko o lalaking extrovert. Sila yung mag-embody ng description na sinasabi ko. Magiging somewhat action-oriented. In control. Gusto niya ng structure. Gusto niya ng solid foundation. Medyo may pagka-strict o disciplined. Ganyan. Ang magiging energy ng sinabi kong description dito. Saka, puno ng energy. So, action-oriented, energetic, magiging athletic, o aggressive.
O, di ba? Medyo naiba sa normal na katangian ng Cancer. Anyways, ano tayo dito? Ano pang masasabi nito? Happiness. Jackpot. Fate. Wow! Destined. Sa madaling salita, destined maging happy. Yung iba sa inyo, may darating na fortune. At ang fortune na sinasabi ko magbe-bring ng happiness sa iba sa inyo. Siguro magiging successful kaya ganito, magiging happy. O magkakaroon ng good change, magkakaroon ng maraming opportunities, o kung di man marami, di bagong opportunity. Parang hindi inasahan. Kaya nga, may jackpot dito, di inasahan mananalo. Ganon. So, asahan natin na magiging satisfied ang iba sa inyo, kasi nga magiging happy. Mapufulfill siguro ng iba sa inyo ang kanilang desire. O mapopromote yung iba. Increase salary, pwede. Para sa iba sa inyo. Basta ang mahalaga maging happy. Kaya lang ba't ito nang nakuha ko? Nagkamali ako ng bonus. Ito pala dapat. Pero ito agad ang nakuha ko. Ito yung last deck pero ito agad ang nakuha ko. Anyways, freedom reflection. Mag-reflect yung iba sa inyo sa topic ng freedom. Okay? Na parang magpe-pay attention yung iba sa inyo sa topic ng freedom. Gusto nilang gawin nang walang lumilimita sa galaw nila. Gusto nila magpakatotoo sa sarili, ayaw nila magpakontrol. Sila yung gustong maging in control. Pero, ayaw nila ng may kumokontrol sa kanila. Ganun ang dating. Gusto nyo ng power para kayo yung mag-control sa ibang tao. Pero, ayaw nyo ng may kumokontrol sa inyo. Ayan. Ganun ang dating dito. Kasi gusto nyo nga ng freedom dito. Yun yung reflection na pwedeng mangyari. Sa October, para sa mga Cancer, babalik tayo dito. May Aquarius tayo Yun lang nga yung sinabi ko dito, freedom loving Aquarius yun. Disease. Ano yun? Ang Aquarius kasi medyo may pagka-innovative. So, ang dating sa akin, sa technology rin to, Aquarius, disease. Baka maka-invent o develop yung iba sa inyo ng pangluna sa disease. Lalo na yung iba sa inyo na ang work ay nasa health field, doktor, nurse. Ewan ko kung anong pwedeng trabaho nyo. Pero again, specifically dun sa ganung field, yung kinukwento ko dito. Nutritionist, di ba? Ano ba? Basta nasa health field, kumbaga makaka-develop siya ng pangontra sa sakit o pang-alis sa sakit, paggaling sa sakit. Aquarius kasi, innovative,
intelligent, di ba? Aquarius. Ano, may isipan ba bang Aquarius? Humanitarian, unique, saka ano, eccentric, at unpredictable. So again, makakatulong yung iba sa inyo kasi humanitarian to. Sa mga may sakit. Ganda eh. Ito last spread na natin. Ending na to. Dreaming, playfulness. Well, yung iba sa inyo ay magpa-fantasize, mag-imagine. At ang fantasy o imagination ay somewhat playful. Parang gustong bumalik sa pagkabata ng iba sa inyo o siguro pag kasi bata ka, may freedom ka. Wala ka masyadong responsibility. Diba? So, ewan ko. Ang dating may iba sa inyo na nagde-desire. Secretly, na bumalik ulit sa pagkabata o masatisfy ang kanilang inner child. Ganyan. But anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.